Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras sa Father Saldi Fababaer, alas 4:06. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! Magandang hapon, Pilipinas. Ako po si Deo Macalma. Ako naman, Thea Petro Corpus. At narito ang headlines ng ating mga balita ngayong araw ng Huwebes. Huwebes na pala. Bilis lang ay. Ang 9 ng buwan ng Enero. Sa ating mga headlines, Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Nanawagan sa mga Pilipino na harapin ang mahamon sa buhay ng may pananampalataya ngayong araw ng Traslasyon 2025. Vice President Sara Duterte meron ding mensahe ngayong Traslasyon 2025. Huling namataan naman ang andas ng itim na Nazareno. Nandyan ngayon sa may Carcer Hidalgo malapit sa San Sebastian o Minor Basilica. At halos sa 200,000 katao na ang nasa paligid ng Quiapo Church habang tuloy naman ang misa pista ng Poong Jesus Nazareno. Samantala, 10,000 katao ang nag-aabang sa San Sebastian Church para sa tradisyonal na pandungaw bilang bahagi ng Traslasyon 2025. At megit 400 deboto na tulungan naman ng Philippine Red Cross. Matapos himatayin, may mga nasugatan sa paglahok sa traslasyon. Pista ng Nazareno sa Davao City naging payapa. At maraming deboto inaasa naman sa prosesyon sa Naga City mamayang gabi. Ba, meron din pala sa Naga, ha? At balita mula sa ibayong dagat. Naku, Miss Thea, yung bahay mo sa Los Angeles, California, ha? Nako, nag-depreciate na ba yung value ng Abay, 5 katao na po ang kumpirmadong namatay dun sa wildfire sa Los Angeles, California. Abay, malapit na sa Hollywood. Nasa Hollywood Hills na ang sunog. At maraming mga bahay at mga mansyon kabilang na mga bahay ng mga sikat na artista natupok sa wildfire doon sa LA, California. At ngayon sa detalye na ating mga balita. Hinimok ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang sambayanang Pilipino na harapin ang hamon sa buhay ng may pananampalataya at malasakit sa kapwa. Sa kanyang mensahe ngayong kapistahan ng Poong Jesus Nazareno, sinabi ng Pangulong Marcos na ang makasaysayang tradisyon ay bunga ng matinding debosyon sa Panginoon at tagapagligtas na si Jesus. Binigyan din ng Pangulong Marcos ang pagtitipon o pakikiisa ng mga deboto sa traslasyon ay sumasalamin sa matibay na pakikiisa at pagkapagkapatao at pananampalataya ng sambayanang Pilipino. Samantala, nanawagan ng pangalawang Pangulo sa mga Pilipino na maging mapagkumbaba, mabait at maawain sa lahat ngayong pista ng Jesus Nazareno. Sa mensahe ni Vice President Sara Duterte, ang debosyon ng mga Pilipino sa Poong Nazareno ay testamento sa kanilang pagtitiwala sa gabay at tulong ng Diyos sa panahon ng pagsubok. Patuloy din na hinihimok ng pangalawang Pangulo ang mga Pilipino na manalangin para sa kapakanan ng bansa, lalo na para sa mga kababayang nangangailangan at may sakit.
Samantala, ilan sa mga deboto ang nasugatan, nasaktan habang sinusubukang umakyat sa andas sa kasagsagan ng pag-arangkada ng Traslasyon 2025. Batay sa tala ng MMDA, hanggang kanina 1:30 ng hapon, 3 ang katao ang nabigyan ng atensyong medikal. Dala sa may ito ay nagtamo ng hiwa sa kanyang paa na agad namang dinala sa first aid station ng Department of Health sa may Quirino Grandstand. Una rito sinabi ng Manila Police District na nagpapabagal sa lakad ng traslasyon ang mga deboto na nagtatangka pa umakyat sa karosa o sa andas. Umaaray ang ilang mga maninindahan sa Quiapo Church dahil sa tumal ng bentahan ngayong traslasyon. Ilan sa mga hindi mabentang item ay Nazareno-themed shirts, kandila at sampagita. Sa kabila nito, naiintindihan naman umano nila ang mababang benta ngayong taon dahil sa hirap ng buhay, kaya mas inuuna na lamang ng mga deboto ang bumili ng tubig at pagkain. Una nang nagpaalala ang NCRPO na bawal ang mga vendor sa malapit at paligid ng Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno o Quiapo Church. At habang kasagsagan ng traslasyon, meron ding nangyaring sunog kanina sa Maynila. Nasugatan ng isa habang nasa mahigit na 1 milyong halaga ng pinsala ng sunog. Matapos magkaroon nga ng sunog sa isang residential area sa may Santa Ana, Manila. Ayon sa Bureau of Fire Protection, isang 27 anyos na residente ang nagtamo ng minor burns sa kanyang mga kamay. Nagsimula ang sunog sa isang 2-story building sa barangay 790, Zone 85, Santa Ana, Manila na mabilis na inakyat sa ikatlong alarma, pero naapura naman kaagad matapos ang isang oras. Mahigit 14 katao mahigit 79 katao ang napektuhan ng sunog. At siyam na bahay ang tuluyang naabo. Sa ngayon ay nagpapatuloy ang investigasyon sa lugar kaugnay sa sanhi ng sunog sa Santa Ana, Manila. Kaugnay ng balitang yan, tinatayang 1.2 milyong pisong halaga ng ari-arian ang napinsala sa sunog na sumiklab sa isang residential area sa Santa Ana, Maynila, Huwebes ng umaga. Ayon sa Bureau of Fire Protection, naganap ang sunog sa kahabaan ng A. Francisco Street, Barangay 790, Zone 85, Santa Ana, Maynila, na kinasasangkutan ng 2 palapag na bahay. Alas 10:53 ng umaga, nagsimula ang sunog sa ikalawang palapag ng bahay at umabot sa ikatlong alarma pasado alas 11:09 ng umaga. Idineklara namang apulado na ang sunog alas 11:50 ng umaga. Samantala, inilabas na ng Commission on Elections ang listahan ng mga tinatawag nilang areas of concern o mga hotspots na posibleng magkaroon ng karahasan o kaya ay kaguluhan sa darating na eleksyon. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, umabot na 403 lugar ang napasama sa listahan ng areas of concern dahil sa presensya ng mga maigpit na tunggaliang politikal, banta ng lokal na grupo gaya ng mga private armed groups, private armies, at ilang pang maaring magasik ng problema kaguluhan sa darating na eleksyon sa buwan ng Mayo. Kabilang ang 188 na lugar na binansagan, tinaguruan nilang yellow category, 177 sa orange category, 38 na lugar ang may pinakamataas na banta o kaya tinatawag na red category. Parang weather report lang. At karamihan sa mga nasa red category ay ang mga syudad
at bayan na matatagpuan sa Bangsa Moro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ngunit nilinaw ng COMELEC na maaari pa itong magbago simula sa panahon ng election period. Samantala, kabilang sa pinaghahandaan ng Commission on Elections maging ng security sector ay ang posibilidad na may foreign influence sa nalalapit na halalan ngayong taon. Ayon kay Armed Forces Chief of Staff General Romeo Browner Jr., nagsasagawa na ng background check ang militar sa mga kandidato. Bagamat hindi pinangalanan ni dating si Bamban, Tarlac Mayor Alice Guo na pinangangambahang isang Chinese spy, sinabi ni Browner na iniiwasan na ng pamahalaan na maulit ang nagdaang resulta ng mga halalan. Narito ang bahagi ng pahayag ni Browner. Meron po tayong background check. And pag meron po kami nakita ng mga red flags, ay we will inform the COMELEC about this. Dahil nga po, ayaw natin mauli yung nangyari, yung election na may mga nakalusot na Magpapasaklolo rin umano si COMELEC Chairman George Garcia sa Anti-Cybercrime Group at National Bureau of Investigation para matiyak na hindi magagamit ang artificial intelligence sa pagpapakalat ng misinformation at disinformation. Aminado naman si Garcia na hindi lamang limitado sa cyberspace ang maaring impluensya ng banyagang posible rin umano maglabas ng pera sa vote buying. Pero kung bagong mirror systems ng poll body ang tatanungin, tiwala ang opisyal na hindi basta mapapasok ang stand-alone na mga makina. Narito naman na ang bahagi ng pahayag ni Garcia. Foreign funding, posibilidad yun. Hindi naman direct gagamit ng conduit yun. And therefore, gagamitin yung pera sa pamimili ng boto. Gagamitin para lang yung kanyang kampanya ay makapresente. Hindi na yung tungkol sa paggamit ng AI. Yung mga makina namin, yung mapagmamalaki natin, stand-alone machine siya. Ibig sabihin, hindi siya nakakabit sa kahit anong kable. Alam ng lahat, para yan ay ma-influensyahan mo, kailangan may nakakabit yan ng something. Samantala, nabahala naman si dating Ilocos Sur, Governor Luis Chavite Singson, dahil sa hindi matigil o mapigil na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Ito ang dahilan kung bakit personal na umaapila si Manong Chavit sa Malacanang na agad pigilin ang pagsipa ng inflation at lalo na ang pagtaas ng presyo ng mga gulay. Tulad na naman ng kamatis na umabot na sa 300 mahigit ang 1 kilo ng kamatis. Ayon kay Chavit Singson, nanganib na magkaroon ng problema sa food security kapag nabigo ang pamahalaan na aksyonan ang nasabing problema. Sinabi ng dating Ilocos Sur Governor na sa oras na mabigyan siya ng pagkakataon sa Senado, ay ipupursigin niya ang pagpapalakas sa agricultural sector. Sinabi pa ni Manong Chavit na siya ay lilikhan ng mga batas na mag-aangat sa estado ng kabuhayan ng mga magsasaka at pagkakaloob ng sapat na ayuda at subsidy, lalo sa mga abono at pestisidyo. Gayon din ang pag-aalok ng interest ng loan sa mga magsasaka na mababa ang interest. Lakay, hindi na pala pahalik talaga ang ginagawa ngayon sa traslasyon. Anong tawag na? Papugay. 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 Aha, ayan. Oo. Kasi bawal ng halikan nga naman, Lakay. oo. Nangyari siya after COVID. So, bawal ng touch-touch with Ayan, laway-laway. lanot meron ng virus na Na naman. HM Uniqlo PB. Magana ba yan? Ang tawag doon? Hindi ko rin alam, litong-lito na ako. Ang daming letra kasi, Lakay. HMPB. Ayan. Abay kayo mga bibiyahe ng Hong Kong, huwag muna kayong bumiyahe ha. Bagamat hindi kasintindi ng COVID-19. Abay sa Hong Kong, nagbabala ang gobyerno sa mga residente doon. Di siyempre, ang mga turista ha. Oo. Na dapat mag-ingat, magdala ng magsuot ng face mask at ng alcohol. Ayan.
At kung maaari ay yung atang makisalamuha sa maraming tao. Pero kasi lakay, ang dami nga namang nagkasakit matapos yung pagpapalit ng taon, Totoo di ba? yan. Actually, meron na rin daw dito, sabi ni Yusek Albert Domingo ng Department of Health. Yung HMPV lakay. Yan, yung HMPD Uniqlo. HNM pala yun. Pero Damit yun, lakay. ayan, pero sa bagay sa ano kasi Miss Thea, sa panahon, ayan, pabago-bago ang panahon, Correct. kaya ingat po tayo, kaya marami ang inuubo, sinisipon, nagkakaroon ng trangkaso. Tama. Babalikan natin ang situation sa ating pagsubaybay sa Traslasyon 2025. Sino ba unang magre-report? Standby Giselle Ricafort. Standby Boy Gonzales, Val Gonzales. Standby Edwin Duque. Oras, Miss Thea. Alas 4:21. RH Break Time! Oras, Mr. Cesar Lee, Mr. Michael is my guy, Dr. Isa Suntay at Dr. Evelyn Laureta. Alas 4:27. ZRH Traslasyon 2025. ¡Viva Señor Jesús Nazareno! ¡Viva Señor Jesús Nazareno! ¡Viva Señor Jesús Nazareno! Balikan natin ating special coverage sa Traslasyon 2025. Ready na si Giselle Ricafort? Aba, kanina pa itong si Giselle Ricafort, baka amoy pawis na ito. Fresh na fresh pa rin yan, Ayan, lakay. Baka yung pabago niyang Bulgari, ano na, ha? Amoy pawis at kung ano-ano na, ha? Ayan, baka mapanghipanghina ito. Ay! Alamin nga natin si Giselle Ricafort. Ayan, nakipagsiksikan ka ba, Giselle? Huwag ka magipagsiksikan, ha? Lakay, kayang-kayang makipagbalyahan ng batang yan. Ang payat-payat nito, ha? Ang Kaya nga sexy-sexy lumusot kahit nito, saan, ha? lakay. Ayan. Kung makakalusot, kung may kanina may nadaganan pulis ba yun? O tama, Oo. pulis. Natapak-tapakan. Diyos ko, kawawa yung pulis Mandaluyong na yun. Alamin natin ang situation mula sa bahagi ng San Sebastian Church. Narito si RS number 15, Giselle Ricafort. Please come in. Giselle. Lakay, wala nang nakikitang espasyo at wala na ring madaraanan yung mga papunta dito sa unahan nitong simbahan ng San Sebastian. Maski itong liit at payat ko na ito, Lakay, pahirapan ang makausa dito sa simbahan na napuno na rin ang mga replika ng Jesus Nazareno at mga estandarte o yung mga banners. Ang 10,000 kasi mga deboto na nagkakampo dito sa simbahan ng San Sebastian, tinansya ng Manila Police District na nadagdagan pa, kaya nakapasa na lang yung mga batang kasama ng mga deboto nilang mga magulang. Ilang minuto mula ngayon ay inaasahan na darating na rito sa may San Sebastian Church yung andas ng Poong Jesus Nazareno. Kaya tuloy-tuloy yung palakpakan ng ating mga kababayan, pagwawagayway sa kanilang mga banners at mga bimbo at pagsigawan ng Viva Viva Jesus Nazareno. Yung kanina nga, Lakay, ito yung mga menor de edad na kasama ng mga deboto nilang mga magulang ay nakasampa na lang doon sa mga likuran nila. Kasi yung mga crowd ng simbahan sa pangambayan na maipit sa malaking volume ng mga... Naku, nawala si Giselle. Giselle? Narinig mo yung Lakay, sabi niya, itong liit kong to, nahirapan din sumiksik. Ayan, Oo, Lakay, itong mahigit 10,000 mga kababayan natin dito sa labas ng simbahan, hinihintay nila yung tradisyonal na lamirata o dungaw. Karamihan sa kanila, yung mga pinili na lang na dito na lang hintayin yung pagdating ng imahe ng Jesus Nazareno kaysa sumama pa at makipagbalyahan doon sa may traslasyon kung saan meron pang mga nagkakasakitan. Mahigit 1 oras na, Lakay, na late yung pagdating ng andas ng Jesus Nazareno dito sa may San Sebastian. Kung ikukumpara yan noong isang taon na nasa alas
2:57 lamang ng hapon ay naganap na yung lamirata o yung dungaw. Kaya naman sabi ng mga nakausap nating pulis kanina, malamang sa malamang matagal matapos itong Traslasyon 2025 kahit pa nagawang ibalik ang Poong Jesus Nazareno sa Quiapo Church sa loob lamang ng halos 15 oras noong nakalipas na taon. Mula dito sa may Plaza del Carmen ay 6 pang ruta yung daraanan ng traslasyon bago tuluyang makabalik ang Jesus Nazareno sa kanyang tahanan doon sa Basilica Minor at pambansang dambana ng Jesus Nazareno. Para sa Traslasyon 2025, ito si Giselle Ricaport para sa DZRH na sa Pilipinas o sa Pilipino. Maraming salamat, RA sa number 15, Giselle Ricafort, mula sa bahagi ng San Sebastian Church, malapit po sa Ligarda. Isa pang report, Miss Thea. Kamustahin naman natin ang sitwasyon dyan sa bahagi ng Carriedo, Quiapo Church area kay RH29 Boy Gonzales. Boy, kumusta? Go ahead, Boy. Ayan, pupugak-pugak ka na. Ayan. Okay, ikot ka, Boy. Nasa Carriedo pala siya, ha? Carriedo. Alam ko yung Carriedo, no? Alam ko bilihan ng mga sapatos yan. Sasabihin ko pala, shopping center ba to, Lakay? Oo, ayun. shopping center ng mga sapatos nung araw. Ayan, nasa bangketa. Ayan. Tsaka dyan yung maraming sale. Ayan, maraming sale dyan. Aris number 29, Boy Gonzales. Boy G, ano ang sitwasyon dyan sa may Carriedo, Quiapo? Naku, mahirapan ng maghanap ng signal, Hina Lakay. si Boy G, ha? Ayan, natabunan na si Boy. Ayan. Sandali lamang babalikan natin bago natin balikan si Boy Gonzales. Nasa na si Dennis Legaspi ng Philippine Red Cross. Ano ang latest sa Red Cross? Former Senator Dick Gordon, ang chairman ng Red Cross. Abay, ilan na po yung mga binigyan niya ng first aid at yung iba ay dinala pa si Miss Thea sa ospital. Naku! Yes, dahil may mga hinamatay, Okay. ayan, na high blood, Naku. ayan, dahil sa karamihan sa kanila, pagod, gutom. Oo, hindi na nakapag-breakfast yes, kasi yung mga sa iba init dyan, ng Lakay. panahon, Oo. ayan, bagamat medyo makulimlim, balikan natin si Boy. Boy G! Yung mga lakay kayo, Teya, yung mga hindi nakapasok sa simbahan ng Quiapo ay dito sila sa kahabaan ng Carriedo dahil sa may mga screen naman dito nakikita yung mismo misa sa loob ng simbahan. Dahil sa yung pinaka-entrance mismo na kung papasok ka sa loob ng simbahan, itong Villalobos Street sa Carlos Palangka. Ang pila ay dito na nagmumula at kinokontrol ng mga pulis kung gaano karami na pwedeng makapasok sa loob ng simbahan. Kaya pagka alam na nila mapupuno na yung simbahan, ay pinipigil na nila dito sa area ng Carlos Palangka, corner Villalobos Street. At yung pinaka-entrance kung kayo ay magagaling sa Quezon Boulevard, kakanan lang po kayo ng Carlos Palangka at pwede na kayo makapasok dito sa area ng Villalobos Street. Yan ang sitwasyon dahil sa maya-maya Lakay pagka malapit na papasok ang das ng Jesus Nazareno ay dito na yung pinaka bulto ng mga tao na sumama sa posisyon ng Jesus Nazareno. Para sa Traslasyon 2025, ito si Boy Gonzales para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Boy G. Samantala, dumakot kay nasan si Val Gonzales, ha? Mukhang napagod na yung mga reporters natin, ha? Nasaan na si Raymond Agpaas, ha? Kanina ay andyan sila, ha? Ayan, buhay si Boy Gonzales ay matatag, ha? Ayan, ano sinasabi yung senior citizen ng Boy Gonzales, ha? Abay, kahit na madaling araw, nandyan ang Boy Gonzales, makisig pa rin, ha? Oo, ilang traslasyon na ang Matikas pa nagdaan, rin. Lakay, Oo. pero nandyan pa rin ang Boy G.
At pinaghandaan pa ang coverage talaga ng traslasyon. Nagpagupit pa siya. Ayan. Aba! Nagpariban pa. Ayan. Dapat nagpahid na maraming sunblock, Lakay. Ay, oo nga pala. Dahil bilad na bilad sa Oo. araw. Alamin natin ang iba pang report dyan sa paligid ng Quiapo Church. Ano ba ang pagtaya ng Manila Police District? Abay, ito kaya ay abutin ng madaling araw? Ha? Abutin ngayon ng hating gabi hanggang madaling araw. Ang pinakamabilis Lakay na 15 hours, 2024. Ayan. Kailan nga ba yung pinakamatagal daw? Pinakamatagal dito sa ating talaan 2017 tsaka 2018 22 hours. Wow, ang tagal ha? Ayan. Pinakamaraming nagpunta Lakay last year, Last 6.5 million. Ilan? 6.5 million. Abay, ngayon din, yan ang pagtaya. Ngayon din, baka abutin ng 6.5 million. Siyempre, padami ang mga deboto. Yung mga deboto, nagkakaanak, sinasay mga anak. Ayan. Pinapasa na nila. Nag-multiply. Correct. Pero bago natin makalimutan, batiin mo natin, wala bang pamilyante si Naughty Professor? Robert Pua. Bakit Naughty Birthday niya Professor? ngayon. Abay, 16 na ba niya? Lakay, parang ayan. 60th na ata ni Sir ganun Robert. ba? Bata pa yung si Robert Pua. Bagets! Alam ko 65 lang yan eh. Ayan, happy birthday, Prop, ang ating VP of Finance, Mr. Robert Pua. Kaya lang Hindi naramdaman Lakay? Ilocano ba itong si Robert? Ilocano ito, di ba? At happy birthday din kay Brad, former mayor ng Marikina City, Mayor Del De Guzman. Binabati ka ng mga kapan sa Brad. Ayan. At Berwusul Dado Melegrito, ha? Ang Chief of Staff ng Grandmaster ng Grandmaster Ariel Kayanan ng Grand Lodge of the Philippines. At happy birthday din kay NBI Director Jimmy Santiago. Oy, si Manang Selva Fernandez, happy birthday Manang. Abay, bukas daw ang celebration from Dr. Desiree Fernandez. Kuyang Rudy Tan, happy birthday mula kay ating Juday. At happy birthday din kay ating Emeline De La Cruz mula sa kanyang driver bodyguard. Ayan. General Mayoralgo De La Cruz. Ayan. Batiin ko din Lakay ng happy birthday yung nagpakain sa akin ng pansit at saka cake, si Miss Saan? Cynthia Coronel. Aba, Birthday din ngayon. Ba't ikaw lang pinapakain? Papababain ko dito. Penge! Di ka nagtaki home, ha? Happy birthday, Kuyang Danny Vidal at Cesar Kikoy. Happy birthday. At muli, pinabot natin ating pakiramay sa pagyaw ni ating governor at Undersecretary ng DA, Undersecretary Deogracias DV Sabeliano ng Ilocos Sur. Balikan natin ang ating coverage sa Mistea. Ang mini traslasyon dyan sa Naga City, kamustahin natin kay RH18 Ruel Saldico. Meron din palang May mga lugar-lugar Lakay na para hindi naluluwas pa Quiapo. Doon na lang sila. may nag-gather. Black Nazarene din ba dyan, Manoy? Ruel? Ni, Aha. naputo. Alamin natin nga kung may Black Nazarene din ba sila doon sa Naga City. Aha. Alam ko sa Naga, di ba yung Peña Francia. Peña Francia. Ganyan na tayo. Oo, ayan. Oo. Deboto dyan sina Mosusipol Gerald Tom Rento, sina Kuyang General Joe Ronces Valles. Balikan natin si Ruel Saldigo mula sa Naga City. Manoy, ayan, kumusta dyan, ha? Meron palang mini traslasyon. Yung bang mini traslasyon ba sa Naga, abot ba ng 1 milyon yan, Ruel? Okay na si Ruel. Ruel Saldigo, please come in. Manoy, RS number 18. Yes, Mayor Lakay, at gayon namang hapon dito ay kakatapos na ng banal na misa dito naman sa Holy Cross Parish sa Tabuco sa Naga City, na kung saan ay mamaya ay magsagawa din ng prosesyon na posibleng abutin naman ng libo-libo mga deboto. Ito ay ang kwento naman ng replika ng Pong Nazareno ay nagmula naman ito sa Quiapo, ang Nazarenong ito, at dinila sa Naga City, at dito na pinagpatuloy ang pananampalataya ng mga debotong Bicolano na kung saan ay hindi na magtutungo sa Metro Manila.
At ngayon ay halos mag-iilang taon na rin ang debosyon ng mga taga-Naga at ng mga Bicolano na kung saan ay mag-iikot naman dito sa Naga City ang iba-ibang mga replika ng Pong Nazareno upang ipapatuloy ang pananampalataya naman ng Pistang Nazareno ngayong hapon na ito hanggang gabi sa lungsod ng Naga. Kahit nga meron ay tuloy-tuloy pa rin ang ulan at yung dulot ng shoreline ay ito ay magsasagawa pa rin ng prosesyon ang simbang Katoliko dito naman sa Archdiocese of Cáceres sa lungsod ng Naga, Mirlacay. So yung Mirlacay, ating mga update. Manoy, yung Black Nazarene sa Naga, saan galing yan? Galing ito, Mirlacay, sa Quiapo. Replika galing Quiapo. Isang mga debotong Bicolano ang patuloy na nanampalataya noong panahon ay sila ay nagdala na ng replika dito at dito na rin ipinagpatuloy at mas lalo pang pinadami naman ang mga deboto na yung hindi na magtutungo pa sa Manila at ang mga Bicolano naman ay dito na rin sa Naga City ang kanilang patuloy na panampalataya naman sa Pong Nazareno Mirlacay. Ilang taon nang ginagawa ang traslasyon dyan sa Naga City, Ruel? Ito Mirlacay, may gitna sa 30 taon na ginagawa. 30 years na rin ginagawa? 30 years na ito, Mirlacay. Ang itong deboto nito na dinala at kaya nga dito ay ang isang parokya ng simbahan dito ay tinawag na Holy Cross Parish. Dito na yung pangalawang imahe naman ng parokya ng simbahan ito, yung Pong Nazareno Mirlacay. Sino ang Ruel, curious lang ako, sino ang mas maraming deboto? Black Nazarene o yung Peña Francia? Mas marami Mirlacay yung Black yung Peña Francia Mirlacay. Peña Francia. Ay mahigit ito sa 1.5 million na mga deboto taon tuwing buwan ng Setyembre. Pero itong Pong Nazareno talagang mas marami sa Quiapo, meron sa Manila at halos at magkapareho naman dahil nga lahat ng mga deboto ay nakapaa ang kanilang debosyon at talagang halos magkapareho lang sa Manila at dito naman sa Naga City, Mirlacay. Okay. So, Mirlacay, yan ang ating mga sitwasyon. Kahit maulan, ay tuloy-tuloy ito. Ay, umuulan dyan? Malakas ba ulan? Mirlacay, maulan. O ambon lang? Tatlong araw na at may lang mga baha na rin sa mga lugar sa Tay, Sorsogon at may mga landslide area Mirlacay. Sa Naga City mismo, malakas ba ulan? Mirlacay? Malakas ba ang ulan o ambon lang? Panakanaka lang Mirlacay. Panakanaka lang. Ang Camarines Sur, panakanaka lang. Pero ang Albay talagang halos 3 araw na. Dito ay marami na mga lubog sa baha ang mga barangay Mirlacay. Maraming salamat, Ruel. Mula dito sa Bicol, Mirlacay, ito si RH18 Ruel Saldico, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Ruel Saldico mula sa mini traslasyon sa Naga City. Babalikan po natin lang pang mga reports. Standby Giselle Ricafort mula sa San Sebastian. Standby Boy Gonzales, standby Raymond Adpas. Standby Val Gonzales at Edwin Duque. Si Noche Cacas, nasan si Noche Cacas? Babalikan natin ang mga reports yan. Situationer. Oras, Miss Thea. 4:44. Traslasyon 2025. Viva Señor Jesús Nazareno! Viva Señor Jesús Nazareno! Viva Señor Jesús Nazareno! Bago natin balikan ang mga report sa paligid ng Quiapo Church, kaugnay pa rin sa ating special coverage sa Traslasyon 2025. Abay, batiin pa natin na happy birthday si Lady Colonel Mistea, ha? Colonel Leia Lorenzo Santiago ng PMA Class 97. Wow. Colonel Jean Lingam. Aba, puro babae ito, ha? At Colonel Juther Gemawa. At Attorney Daniel Deliosa. At pinapabuti natin sa mga kamag-anakan, kaibigan ni paring Lindo C. Ayan. Siya po ay dating supervisor, manager ng
Anson's Motors dyan sa Makati. Siya po ay sinundo na ni Lord. Ayan, batay po sa pahayag, announcement ng kanyang anak na si Christine C. Our condolences sa pamilya ni Lindo C. At para sa ating mga brethren, ang Most Worshipful Jolly Bugarin Masonic Class number 468, sila ay nag-imbita sa kanilang public installation na bukas, alauna ng hapon sa Scottish Rite Temple sa may Taft Avenue. Wow, hanep, sikat ang Fellowship Diamond Hotel. Wow, pay naman insimado dyan. Congratulations, incoming Worshipful Master Kuyang Marvin Dehemil, at incoming Senior Warden James Lim, at incoming Junior Warden Nathaniel Ramos. At congrats sa outgoing Worshipful Master Kuyang Chester Gans ng NBI. Makahinga ka ng maluwag, Kuyang. At ang kanilang guest of honor ay si Kuyang Very Worshipful Neil Kabanban Farala. At ang inspirational speaker ay si Very Worshipful Attorney Marcos Antonius Andaya. Balikan natin ang mga report, Miss Tayan. Nagbabalik si Giselle. Ano ang latest? Ang ulo ng traslasyon nasa San Sebastian Church na. Ganong kabilis lang. Yung ulo nandiyan, mabagal nga eh. Mabagal ba yun? Mabagal yan. Oo. Sige nga, i-detalye mo ang sitwasyon dyan. RH15 Giselle Ricafort. Giselle? Ay, lakay alas 4:38, dumating na yung ulo ng traslasyon dito sa unahan o sa harapan ng simbahan ng San Sebastian. Seryales yan kung tawagin sila, yung hudyat na malapit na yung pagdating ng Poong Jesus Nazareno, magbigay daan tayong lahat. Ayon sa mga nakausap nating suwat kanina, 50 meters pa, no? Bagamat naririto na yung pinakaulo ng prosesyon ng Jesus Nazareno, 50 meters pa raw yung layo, no? Namang pinakaandas ng poon na nasa kahabaan na ng Hidalgo patungo dito sa may Plaza del Carmen. Bagamat malapit ay mabagal yung usad ng andas dahil sinasalubong kasi ng dagsang mga deboto yung mismong traslasyon. Meron din tayo mga kababayan ang naghihintay pa rin sa mga kanto ng ruta. Bagamat sa certain areas lamang yan pinapayagan. Batay naman sa panayam natin kanina dito kay Colonel Junel Branon, ang station commander ng Santa Ana Police Station. Mula rito sa may San Sebastian Church, nakatayo lamang sa harapan yung seryales na pinangungunahan ng mga sakristan at iba pang escort nitong traslasyon. Dumidilim na dito sa Plaza del Carmen, pero hindi pa natin tanaw yung mismong andas ng Jesus Nazareno para sa tradisyonal na lamirata o yung dungaw na inaantabayana ng mahigit 10,000 nating mga kababayan dito sa simbahan. Bukod pa yan, doon sa mga kababayan natin, sa mga deboto na hahalo mula doon sa pagsama nila simula sa may Quirino Grandstand dito sa Traslasyon 2025. Para sa Traslasyon 2025, ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Miss Giselle Ricafort mula sa San Sebastian Church, kung nasaan na andun na po ang ulo ng traslasyon. Good afternoon, Kuyang Dr. Joey Laceda. Ayan. At si Kuyang Marvin Lapus. Ayan, kumusta kayo dyan sa may Alaminos sa Masonic Class number 428? Congrats sa inyong Worshipful Master-elect Marvin Lapus. Samantala sa iba pang mga reports, narito si Aris number 22 cases Xavier Habson. Nasaan siya, Sister L? I'm Miss Teya. Nandiyan naman siya sa bahagi ng Quezon Boulevard. Saang bahagi ng Quezon Boulevard matatagpuan si RH22 cases Habson? Cases? Yes, Miss Teya, lakay. Narito nga ako sa kahabaan ng Quezon Boulevard kung saan tuloy-tuloy pa rin ang misa dyan sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno habang itinasagawa naman ang traslasyon na naroon na nga daw ang ulo sa malapit sa San Sebastian Church. Bukod po doon sa mga nagsisimbang mga deboto, naririto naman ako doon sa area ng nandoon sa area ng simbahan. Hanggang dito naman sa Quezon Bridge na aking kinatatayuan ngayon, dito makikita lakay and Miss Teya, yung mga hiyos, yung mga mamamasan,
grupo ng mga balangay, mga deboto, yung mga nagsasalya na nagre-recharge o yung nagpapahinga. Ilang grupo po dito, nakabilang po yung iba't ibang mga balangay, yung nagpapahinga, yung iba natutulog pa nga muna. Sila yung mga grupo na kanina pang umaga dyan sa may Quirino Grandstand, nagsimulang humalo doon sa traslasyon sa daloy ng mga deboto. At ngayon nung makapasan, makasampa sila ay bumalik dito upang magpahinga dahil mamaya ulit ay hahalo sila sa mga alo ng mga deboto hanggang sa maihatid naman sa simbahan ang andas. May mga nakausap ako kanina dito na mga grupo ng mga balangay, kabilang na yung Minor Basilica of Black Nazarene. Yan yung isang grupo, yung MBBN. Ang kanilang tansya, dahil nga mabagal ang daloy ng traslasyon ngayon, pinakamaaga na daw ang alas 11 ng gabi matatapos. O baka higit pa bago maihatid sa simbahan itong andas ng Jesus Nazareno. Bukod sa mga iyos at balangay, may mga deboto rin naman na bitbit yung kanilang mga paslit na anak dito sa area ko. At dito na sila tumatambay hanggang sa muling bumalik dito sa may bahagi ng andas ng Jesus Nazareno. At dito, kanya-kanyahan na ng pwesto, kanya-kanyang hanap na ng magandang pwesto para sa pagdaan ng andas papunta doon sa ilalim naman ng Palangka Street. Kitang-kita nila ang poon. Kasi kung makikipagsistikan ka dyan sa may baba, sa may Quezon Boulevard, talagang may ipit ka. Pero kapag ka may mga dala kang bata, dito ka sa taas ng Quezon Bridge pupunta para maidungaw mo rin ang inyong mga anak. Karamihan dito, mga paslit pa talaga Merong 1-year-old, merong 2 years old, 3 years old, yung mga kasama nilang mga anak habang naghihintay din yung mga magulang naman na deboto. So yan ang so far sitwasyon ngayon dito. Maghapon na kumulimlim ang panahon pero hindi naman umulan. Yun ang maganda. At yes, mula dito nga sa Quezon Boulevard, dito po si RH22 Jesus Hobson para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Kisa Xavier Hobson mula sa may Quezon Boulevard. Nasaan siya? Sa may Tama, Lakay. Quezon Nandyan Boulevard. din. Oo, nasa isang lugar sila pero hindi nagpapanagpo. Aba, yung si Edniel Parosa, teka, kanina umaga pa rin ito. Jingle ang pahinga nito, ha? Parang si Boy Gonzales ito, ha? Ayan. Nakapag-globe lumpiaman lang ba itong mga kasama natin, Lakay? Buhay na buhay pa. Ayan. Meron silang allowance kaya buhay na buhay pa. Ay, oo naman. Yung sariwang lumpia, Lakay, alam mo dyan sa may Quiapo? Ganun ba? Oo, may masarap dyan alam ko dyan yung yung palabok. Mami sa Mamunluk. Kaya lang wala yung Mamunluk dyan. Alamin natin situation mula sa bahagi pa rin ng Quezon Boulevard. Pero sandali lamang, Edniel Parosa, bago makalimutan, may panawagan dito, ha? Pakitawagan daw ng pansin si Mayor Aguilar ng Las Piñas. Bakit? At ganoon din ang mga barangay officials, village officers ng BF Resort sa Las Piñas, Mistaya. Abay, ang haba daw ng may mga pila-pila daw ng bakunahan. Ay, ang tawag ito, nagpapabakuna ng flu vaccine? Hindi, yung mga nakagat ng aso. Ayan, nakalmot ng pusa. Ayan, rabies. Oo. Abay, dun sa kanilang clinic dyan, mahaba ang pila. Dahil madami daw ang mga nahagat ng aso at nakalmot ng pusang ligaw. Naku. Pakalat-kalat sa BF Resort. Ayan, haba daw ng pila sa bakunahan. Kaya tinatawagan natin sa ABC, Lakay ang tawag nila dyan. Ano daw? Animal Bite Center, ABC. ABC ba ang tawag doon? Animal Bite Center. Ayan. Alam ko kasi nakalmot si Elise. Na-experience. Oo. Ang sakit pa naman ng magpabakuna ng kagat ng aso. Ang haba ng karayom. Ha? Katakot yan. So, paging Mayor Aguilar ng Las Piñas at mga barangay officials at village officers ng BF Resort. Si Edniel Parosa. Edniel, please come in. Kumusta ang sitwasyon dyan sa Quezon Boulevard? Lakay at Mistaya, narito rin tayo sa bahagi rin ng Quezon Boulevard. Dito pa rin sa bahagi ito ng Quiapo, Maynila na
Pero kung si Miss Kisses ay nandoon sa may tulay, tayo naman ay nandito sa may, o galing dito sa may kabilang bahagi, dito sa may recto. Nagkabilaan kami. Dito ako sa may recto Isitan. Mula roon ay nilakad ko papunta rito sa may Minor Basilica ng Quiapo o yung pinakasimbahan nga kung saan namamahay itong Poong Jesus Nazareno. Gaya ng inaasahan, Lakay at Bisaya, kahit hindi naman lalampas dito sa pinakasimbahan, yung andas ng Poong Nazareno ay sarado itong kalsadang binabanggit. At puro ng mga deboto, kung hindi man nagpapahinga, may mga ngayon pa lamang dumadalaw, may mga bata at mga pamilya at may nakatutok din sa ongoing na misa. Mula kasi roon sa Recto at Bisaya, Lakay at Bisaya, nakakalap din itong mga screen monitor. Yung binalagit kanina ni Boy Gonzales ay kaliwat kanan itong screen monitor sa kahaban ng Quezon Boulevard. Para doon sa mga deboto at makagaya natin na hindi basta-basta makalapit doon sa pinaka-Plaza Miranda dahil sa siksikan ng mga deboto. Kontento na Lakay at Bisaya yung ating mga kababayan dito na makinig ng misa, manalangin at sumama sa seremonya habang nakatutok sa naglalakihang mga screen. Kung kailangan umawi, taawit sila. Kung kailangan magtaas na kamay, magtataas na kamay. At kung kailan sisigaw ng Viva Nazareno ay maririnig mo rin sabay-sabay kahit wala rito yung andas ng buon. Enel, grabe ang tao, hindi mahulog ang karayom dyan sa may Quezon Boulevard. At kanino tayo nakahingi ng footage ng aerial video natin, ha? Ayan, ang galing, maraming salamat, ha? Quiapo Church, Lakay, Facebook ng Quiapo Church. Ganun ba? Meron silang drone ba na pinapalipad? Ayan, oo. Ayan, ang ganda, ha? Ayan, siksik Lakay sa tao. Oo, kitang-kita yung lugar na dinaraanan ng prosesyo kung gaano kahaba, ha? Ayan, ang sabi sa paligid lang ng Quiapo Church sa Edniel, abot na ron ng mahigit 250 milyon ng tao dyan. Edniel. Okay, Edniel? Nakot, nawala na yung... Pupugak-pugak na Lakay. Umakyat ka sa Isitan. Edniel. Ayan, nawala na si... Curious ako, Lakay, wala bang mga unruly o yung mga untoward incidents sa mga ganitong mga pagkakataon? Siyempre, may mga mapagsamantala pa rin, di ba? Yung mga nandudukot, mga nandudukot, oo. Mukhang so far, wala tayong nai-report na gano'n. Ayan, So, Edniel, nawala ka na? Nawala na si Edniel. Ayan. Okay, babalikan natin si Edniel sa Palangka Street. Ayan. Nandoon si Rose Babiera ng RH-TV pa. May kasama pala pa nga taga RH sa television. Oo, nakapwesto yan, Lakay, sa matataas na lugar. Bigyan natin daan ng report ni Rose. Rose Babiera ng RH-TV, please come in. Miss Rose. Lakay, Miss Thea, kabilang tayo sa mga nakikipagsiksikan dito sa Plaza del Carmen para masaksihan itong pagdungaw. Dito yan sa tapat mismo ng simbahan kung saan kanina pa nakaabang yung mga sasalubong sa andas. At ilang minuto bago ang inaabang ang pagdangal o yung mismong pagdating ng Poong Jesus na Nazareno sa simbahan ng San Sebastian, naglabas na at pumosisyon na yung mga emergency at medic team ng San Sebastian Church para sa inaasahang bugso ng tao. Yung mga ilang nakaabang na replika na pilit din nilalapit dito sa simbahan para makibahagi nga doon sa pagtatagpo, pinipigilan na rin ng ilang pulisya kasi malaki yung espasyo na sakop nito. Niraradyo na rin yung mga estandarte o yung parang mga bandila, Lakay at Mistea kasi nakakabit to sa mga bakal. Iwasan na may matusok pa kapag nabitawan ito pagkakasulakan na. Bagamat sarado na yung simbahan ng San Sebastian, pinayagan ng pumasok yung mga bata para masiguro na walang maipit at mas pinili na rin ng mga magulang na iwan sila sa mga guard dito sa gate ng simbahan. Paulit-ulit yung mga ganitong paalala para sa kaligtasan ng lahat habang patuloy din yung pagkapal ng alon ng tao. Kasabay naman ang pagdilim na rin dito yan sa Plaza del Carmen. Para sa Translasyon 2025, ito si Rose Babiera ng DZRH-TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Padre Jesus Nazareno, Bilis, Pangmarcha yan,
Balikan natin si Boy Gonzales, Miss Thea. Asan ba si Boy? Ano na ang sitwasyon dyan sa paligid ng Quiapo Church? RH29 Boy Gonzales. Boy G. Iligtas mo kami sa kasalanan. Boy G. Ay, sabihin mo entrance ng simbahan ng Quiapo. At kung makikita mo lang itong mga Malat na si Boy. Anyari Boy, daming tao sa harapan ng simbahan. No? Ganda pa naman sana ang pwesto ni Boy G. Lakay, kaso yung signal. Umakyat ka sa building ng Mercury Drug. Motorola lakay. Ayan, okay, go. nakamotorola na. Lakay. Ayan, okay. Malinaw na, Boy. Proceed. Pasok. Yan yung sitwasyon dito sa pinaka-entrance, papasok sa mga dadalo sa misa. Dahil sa alas 5 na ng hapon, at dahil sa ito ay patuloy na kinokontrol ng mga tao ng Manila Police District at mga hiyos sa Del Nazareno para hindi mapuno yung loob na simbahan ng Quiapo. At dito sa kaban ng Villalobos Street, dito yung pinaka-entrance at kahit lakay, nakita ko sa gilid, nagpapahinga rin mga polis, sobrang pagod na. Ito ang mga polis natin dahil sa kanina pa rin sila padaling araw. Ang misa ay simula ngayon na alas 5, matapos na alas 6, kasi panabago na naman misa. At ang pinaka-exit ay sa gilid ng simbahan dito sa Quezon Boulevard. Kaya itong mga nakikita natin lakay ay mga papasok sa loob ng Quiapo Church. So hanggang ngayon, wala pang pinaka-latest na estimate ang Manila Police District kung ilan na lahat ang pinaka-crowd estimate dito sa security ng simbahan ng Quiapo. Para sa transaksyon 2025, ito si Boy Gonzales para sa Lisa Reyes, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Boy Gonzales, mula sa harapan ng Quiapo Church. At papaalam mo na tayo, Miss Thea, pero tuloy po ang ating special coverage. Ang upo ay si Lakay Ray Sibayan. Ayan. Standby sa mga reports. Standby Lakay Ray Sibayan. At may report si Mr. Michael Ismaygay para sa mga nag-aabang ng palitan ng dollar. Kamusta Lakay? Bumagsak naman ang halaga ng piso si Sel. Tumataas ang dollar. Nagsara sa trading ngayon sa Forex. Sabi ni Mr. Michael Ismaygay, 58 pesos and 50 centavos per dollar. 58.50? Yes, kahapon 58.39. Ayan, bumaba na 11 centavos ang ating piso. Pero si Mata Demon na Miss Thea, may kasama doon yung bahay niyang nasunog doon sa wildfire. Doon sa Los Angeles, California. Wow. Pero usually mga bahay naman dyan, Lakay, insured, diba? Sana. Dapat lang. Ayan. Oo, kasi mahal dyan At sandali lamang, Ray, at siyempre batiin ko rin itong dating Reyna ng Aliwan 2013. Natatandaan mo yan, Miss Thea? Ayan, wala pa ako. Bata pa ako, Lakay. Tayo 2013. 2013. Ay, okay. Sino? Dito ka na. Wala ka ba sa MBC? Nandito na pala. Yung palang Reyna ng Aliwan 2013. Yan ang mapapangasawa ni Governor Matthew Marcos Manotoc ng Ilocos Norte. Yung anak ni Manang Aimee, ha? Ayan, Reyna ng Aliwan 2013 at naging Miss Earth. Ayan, si Jamie Herrell. Ayan. Si Jamie Herrell. Si Jamie Herrell. Maganda yan, Lakay. Bago sumali sa Miss Earth, naging Reyna ng Aliwan noong 2013. Ayan, pagkatapos ngayon ay magiging Mrs. Kailan nakasal, Lakay? Manotoc na lang. Manotoc na. Ayan, Marcos Manotoc na siya. Kung kailan ng kasal, malalaman natin yan pagka may imbitasyon na tayo, ha? Hindi. Wish ko lang. At yan po mahabigan pansamantala ating break time with the special coverage. Antabayan po ang pagpapatuloy ng ating coverage sa translasyon
2025. Ayan. Bilis ng panahon na kayo. Yes. Ako po si Deo Macalma. Ako naman, Thea Petro Corpus. Standby lang kay Ray Sibayan. DZRH Traslasyon 2025. Viva Señor Jesús Nazareno! Viva Señor Jesús Nazareno! Special coverage DZRH Traslasyon 2025. Padre Jesus Nazareno, Magandang hapon ho, Luzon, Visayas, Mindanao, worldwide. Sa patuloy pa rin pong special coverage ng himpilang DZRH sa ginaganap pa rin pong Traslasyon 2025. Nazareno, iligtas mo kami. Batay pa rin po sa mga updates mga kaibigan. Ang Traslasyon 2025 ay may tuturing pa ring payapa sa pangkalahatan ayon po yan sa NCRPO. Samantala naman prosesyon sa Traslasyon 2025, patuloy po ang pag-usad patungo dyan po sa may San Sebastian area, no ha? Ito po'y para po sa tradisyonal na padungaw, ha, kung saan magkikita ang Poong Jesus Nazareno at ang butihing Birheng Maria. Yun ha. Mamaya magkakaroon tayo ng updates mula po dyan sa may San Sebastian Church. Nandyan si RH15, Miss Giselle Ricafort. Samantala, dagsaho ng mga deboto sa Quiapo Church abay umabot na po ngayon sa higit sa 500,000. Yan po ay batay po sa estimate na inilabas ng Manila Public Information Office. Samantala naman, mga nasugatan po at nasagdan sa Traslasyon 2025 pumalo na rin po sa higit 500. Ayun. Ang maganda naman po nito kahit paano wala pong na-report na namatay. Ano ho? Sana naman talagang maging maayos na ho yan hanggang sa makabalik sa simbahan ng Quiapo ang andas ng Poong Jesus Nazareno. Samantala, syempre, hindi na iwasan na may mga nagkalat ng basura habang may ang kasagsagan po ng Traslasyon. Ano ho? Ayun, nasilip ho yan ng Eco Waste Coalition, abay inupakan, pinuna, binatikos. Pero sana naman ng Eco Waste hindi lang puro puna. Baka pwede naman kayo na rin ang manguna para sa di ba? Para tulong-tulong naman na linisin naman kung may mga ganyang mga basura at mga kalat, ano. Siguro dun sa mga lumalahok naman po sa Traslasyon, abay tayo na ho mismo ang pumulot ho ng mga basura at wag na ho tayong magkakalat. Although, wag na ho naman nating iasa na lang sa mga street sweeper, ano ha? Abay, tayo na mismo para mayroon naman tayong disiplina, ano ha? Samantala, bati naman sa talaan po ng Philippine Red Cross ang naitala nilang mga nasaktan. Kanilang nasakluluhan ay more or less nasa 400 din, ano ha? Dami ho ng mga higit sa ng mga deboto sa Quiapo ay patuloy pa rin pong dumadagsa po dyan habang papalapit po pabalik ang andas. Samantala naman abay bukod po dyan sa Traslasyon ngayon, abay meron din pong pinaghahandaan po ang mga otoridad sa gaganapin naman pong peace rally na iglesia sa Lunes. Ngayon po ay dumako na po tayo mga kaibigan sa update dyan po sa may San Sebastian Church. Ating alamin sa report ni RH15, Miss Giselle Ricafort. Miss Giselle. Ay isang binuhat ng mga rescue team kung libong mga deboto dito sa simbahan ng San Sebastian. Nahirapang huminga itong 50 anyos na si Josephine Labando dahil sa sobrang siksikan ng mga deboto sa simbahan ng San Sebastian. Ayon sa kanyang kapatid na si Ate Jean, bigla na lang daw ng hina at napaupo yung kanyang kapatid habang naghihintay doon sa tradisyonal na lamirata o yung dungaw kung tawagin. May asma umano itong ginang at may history rin ng sakit sa baga, kaya naghihirapan ngayon. Lalapatan na siya ng punang lunas ng Greater Manila Emergency Response Network at nito
itong Project Ligtas Initiative. Pang-7 na siyang pasyente na isinugod dito sa First Aid Station ng nabanggit lamang na grupo, kabilang yung isang kabataang lalaki na nadaganan ng motorsiklo sa Arlegue Street kanina dahil sa bugso. May nadaganan ng motorsiklo? Correct. Wow naman. Oo, may motorsiklo kasi lakay na nakaparada lang doon sa may bahagi ng Arlegue Street, pero biglang bumugso yung buhos ng mga deboto. Nung bumuwal yan, isang deboto, isang kapwa nila deboto, yung nasugatan na sa 23 anyos lamang at sugatan at nagtamo rin lakay sa kanyang katawan. Lakay bukod dyan, lakay sa dalawang kaso na nabanggit. Meron pa tayong isang kababayan, yung natusok ng kumpul naman ng mga barbecue stick. Naku po! Ayan ang sinasabi natin, yung mga stick na yan, na may delikado yan. Kaya siguro wag mo nang gusto mo nagbebenta ng mga barbecue, dapat sana ay pwede ba lagyan yun ng sa dulo para hindi makatusok? May mga paalala na rin sa kanila, lakay, yung mga pulis nung bago pa man magsimula, sumapit itong Enero 9 para dito sa translasyon na kung pinaalalahanan sila kaugnay nga ng panganib na maaaring idulot niyang mga barbecue stick na yan. Ngayon din lakay doon sa ating mga kababayan na kakain ng barbecue, ng banana cue na itinatapon lang din sa kalsada. Paano ngayon nga lakay kagaya yan? Karamihan sa mga nandoon sa posisyon, mga nakayapa at sugatan na yung mga paa. So meron pang isusugat, meron pang isasakit yung nararamdaman nilang sakit at sakripisyo dito sa translasyon. Lakay alas 5:24 na ng hapon, bukas na yung mga ilaw sa mga katabing establishmento nitong simbahan ng San. Pero sandali, Miss Giselle, nakikita mo na dyan yung andas? Lakay hindi, wala pa rito. Wala pa. Yung andas ng Jesus Nazareno. Ulo pa lang, ulo. Alas 4:38 o 39 ng hapon, ay dumating na lakay dito yung pinakaulo, yung ulo ng lakay ng translasyon. Sila yung sa iyan lakay yung seriales kung tawagin. Pinangungunahan yan lakay yung mga sakristan lakay at yung mga escort ng translasyon. Pero kanina lakay nung pagdating dito ng seriales, 50 meters away pa raw yung pinakaandas ng Jesus Nazareno na bagamat naririto na binabagtas na lakay yung kahabaan nitong Hidalgo, pero matagal pa rin lakay kung makausad. Kasi sa dami ng mga tao, no? So matindi pa ba yung nakikita mo yung pinakaulo dyan, hindi pa naman siguro matindi yung mga tulakan na nakikita mo, Miss Giselle? Naku lakay, matindi na yung siksikan, gawa nga lahat ng ating mga kababayan. Kasi bago pa makarating dyan yung ulo nung prosesyon, nandyan na yung nag-aabang yung marami, Lakay, nandito na yung pinakaulo ng translasyon lakay, naririto na sila sa may harap ng simbahan itong San Sebastian at yung ating mga pawala-wala na yung signal mo, Miss Giselle. Mamaya siguro babalikan kita uli, baka mahina-hina na ang baterya. Ayan, naku, talaga naman, Siguro sa ating mga deboto na nakikilok po ngayon sa translasyon, doble, triple ingat po. Kasi alam po ninyo yung, ako na-experience ko na yun, yung itutulak ka sa pag nandyan na, matindi yung daluyong, ang tawag nila dyan yung daluyong ng tao. Abay, mahirap pigilin yan kasi kapag yung pag-usad, yung daluyong na yan, abay dapat umayon ka dun sa daluyong kasi kapag hindi, baka bigla ka matumba. At kapag natumba ka, abay, yun na, gagkaroon na tayo ng problema, baka matapakan ka, diba? Sana naman yun lang, triple ingat para naman maging maayos ang ating kalagayan.
habang ginaganap itong traslasyon 2025. Ang pangunahin pong dapat isaalang-alang po natin dito, wala hong mamatay. Ayan. Kasi doon may mga nakalipas pong mga traslasyon, talaga meron pong namamatay. Ano po? Ngayon naman kahit paano yung mga rescue team ng Philippine Red Cross, ng Manila LGU at iba pang mga concerned agencies, Bureau of Fire, dyan din po ang Philippine Coast Guard, at iba pang mga otoridad abay handa silang umalalay para mabuhat kapag mayroong hinimatay, kapag mayroong pong nasaktan habang ginaganap po yung traslasyon na yan 2025. So inaabangan po natin dito, ito pong padungaw dyan po sa may San Sebastian Church, kung saan marami na po mga tao po dyan. Pero bati nga po sa pagtayo ng mga otoridad, payapa sa pangkalahatan ng ginagawa